Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay De Guzman JP, shoutout kay Romnick Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Espesyal na sugo, mangyaring magsalita, nakaluhod pa yung lalaki pero pawis na pawis yung ulo. Gaano nakalayo ang narating ng lalaking ito? Ngumiti ang espesyal na sugo at malamig na tumingin sa lalaking ito. This time, natigilan yung guy at biglang tulala. Ang taong nakiusap para kay Pei Shiyuan ay maaaring ang kanang braso ni Pei Shiyuan. Nang makita ang kanyang mukha at katalinuhan, natural na nalampasan niya ang iba. Nang makitang natigilan ang maliit na pinuno, mabilis niyang tinitigan ang lalaki gamit ang kanyang mga mata at sinenyasan itong magsalita ng mabilis. Dahil dito, nakatulala pa rin ang mga paninda na ikinabahala ng lalaki. Sinulyapan niya si Pei Shiyuan at tumingin sa espesyal na sugo. Nagmadali siyang libutin ang eksena, bumili ng ilang oras para sa maliit na pinuno at sinabing, espesyal na sugo, dahil kayang patayin ng mamamatay tao ang hari ng Yuming, natural na napakalakas niya. Bakit mo na itanong? Nang marinig ito, ang espesyal na sugo ay natigilan at nagtanong sa susunod na segundo, maging ang buong katawan ay hindi nagmaneho, ngunit ang lalaki ay parang isang mabigat na bundok na gumagalaw patagilid, at ang buong lalaki ay lumipad palabas. Mataas at mababa ang mga tao, matanda na ang mga puno at hindi, kailan ka makikialam kapag nagtanong ang sugo. Pei Shiyuan, matagal ka nang nakatira sa labas ng Great Wall at umiinom ng dugong Mauro buong taon. Parang ligaw, kasama ng mga tauhan mo, malamig at malamig na sabi ng espesyal na sugo, nakatitig kay Pei Shiyuan, halatang galit. Nang makita ito, mabilis na lumuhad muli si Pei Shiyuan at idiniin ang sarili, ang hindi wastong pamamahala ni Pei Shiyuan ay isang malaking krimen. Mangyaring pagkalmeya ng espesyal na sugo, pagkarinig nito, pinandilatan niya ng mata si Pei Shiyuan at malamig na bamulong, ikaw at ako ay naging pribadong magkaibigan sa loob ng 100 taon. Ang aking mga nasasakupan ay hindi alam ang langit at lupa, kaya maaari silang makagambala sa kanilang kalooban. Ang aral ko ay hindi na kailangan para sa death penalty sa iyo. Salamat, Ambassador, sabi ni Pei Shiyuan sa mahinang boses. Sinulyapan niya ang lalaking nakahandusay sa lupa na sumusuka ng dugo at marahan na uminom, hindi ka pa ba bumangon para magpasalamat sa Ambassador? Ang lalaki ay mabilis na bumangon at tiniis ang sakit, ang aking mga nasasakupan ay sampin. Salamat sa embahador sa kanyang pagpapatawad. Pei Lan, bilang tagapagtanggol ng Dharma ng Pei Shiyuan, natural na nakatataas ka sa katalinuhan, ngunit dapat ay marunong ka ring maging flexible. Alam mo ba kung bakit ka nakahanap ng isang tao ngunit nabigong arestuhin? Pakibigay ng payo sa iyong espesyal na sugo, knowing yourself and the enemy can make you win every battle. Naiintindihan mo ba? Malamig na sinabi ng espesyal na sugo at ngumiti, dahil sinusundan mo si Pei Shiyuan sa loob ng maraming taon at si Pei Shiyuan ay nagtrabaho sa akin sa loob ng maraming taon, binugbog ko ang aso upang makita ang amo at turuan ka minsan. Malinaw mong naaalala, naiintindihan ng mga nasasakupan. Tumanggaw si Pei Lan. Hindi niya alam ito, ngunit ang sampay na pinuno ay pipi at hindi nagsasalita. Hindi talaga siya kumikibo, ngayon, mapapatingin lang siya sa pinunong tulad ni Pei Shiyuan at asahan na ang tanga ay madyay gising ng maaga. Sure enough, nakatitig pa rin ang bata sa special envoy. Galit sina Pei Shiyuan at Pei Lan baluktot, tanga, nagsasalita ka. Kung gagawin mong hindi masaya ang espesyal na sugo, magdurusa ang grupong ito ng mga tao. Kapag galit ang dalawang tao, halatang sobrang naiinip na ang espesyal na sugo doon, at bahagyang nanlamig ang mga mata, ano? Hindi ba madaling gamitin ang sinabi niya?
Ibinaon ni na Pei Shiyuan at Pei Lan ang kanilang mga ulo sa lugar at humingi ng awa. Simple lang. Ibinuka ng pinuno ang kanyang bibig sa oras na ito, hindi, hindi, hindi. Ang mga salita ng ambasador ay parang kapalaran. How dare you not obey? Kung oo, bakit hindi ka sumasagot? Medyo nabulunan ang pinuno at napalunok ng bibig, subordinate. Subordinate lang. Hindi lang marunong sumagot, ang self-talk ay. Sabi ng espesyal na sugo sa malamig na boses na naiinip. Ito, pagkaraan ng kaunting pag-aalinlangan, kinagat ng maliit na pinuno ang kanyang mga ngipin, hasga sa sitwasyon ng kanyang mga nasasakupan na nakikipaglaban sa kanya, ang mamamatay tao. Ngunit, tumingin siya sa espesyal na sugo, nakita na ang kanyang mga mata ay malamig, pumikit, kinagat ang ngipin, at ibinuka ang bibig, mga ordinaryong dagalang, ano? Narinig ng isang grupo ng mga tao ang kanilang sinabi, ngunit wala pang sinabi ang espesyal na sugo, ngunit ang sarili nilang grupo ay direktang nagtaas ng ulo. Nang sumigaw sila, bakas sa mga mukha nila ang hindi maisip na pag-iisip. Nagkatinginan din sina Pei Shiyuan at Pei Lan at nakasimangot. Tumayo si Pei Shiyuan at itinuro ang maliit na pinuno gamit ang isang kamay, Mangno, ano ang pinagsasabi mo? Sa harap ng espesyal na sugo, kung napakabastos mo na naman, hindi nakakagulat na hindi ko nababasa ang damdamin ng mga kapatid at isinakripisyo ka sa langit. Galit na sabi ni Pei Shiyuan. Nataranta ang munting pinuno, lumuhad sa lupa si Putong at paulit-ulit na yumoko, tama ang bawat pangungusap ni Mangno. Hindi ako nangangahas na dayin ang pang-11 amo at ang espesyal na sugo. Mapapatunayan ng aking mga kapatid sa likuran ko na may konsensya ang langit at lupa. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pei Shiyuan, Pei Lan, tingnan mo ako, titignan kita. Ang malalaking mata ay maliliit na mata. Kung gusto mong sabihin kung gaano kalakas ang mamamatay tao, naniniwala pa sila na kaya niyang lumipad sa langit at lupa. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang ground bug ay palaging hindi magandang ibon sa kanilang mga mata, at least kinikilala nila ang kakayahan ng taong ito. Paano magiging ordinaryong tao ang sino mang makakapatay ng kulisap na iyon? Pero kung gusto mong sabihin na mababa ang cultivation niya at hindi niya kayang talunin ang sarili niyang mga tauhan, hindi ba malaking spectrum iyon? Kung totoo ito, ang Yuming City ay matagal nang kinakain ng mga tao sa isang mainit at kaguluhang teritoryo ng demonyo. Paano ito tatayo ng napakaraming taon nang hindi nahuhulog? Pero lalaki si Mangno. Bilang kapatid niya, marami siyang alam. Siya ay hindi kailanman isang big talker. Ang espesyal na sugo ay lumiit din ang kanyang mga mata at tumingin kay Mangno ng matagal, hanggang sa siya ay tumingin sa taong ito na may takot. Bigla siyang ngumiti ng malamig, bakit? Masyado bang mainit o masyadong stiff ang atmosphere? Gusto mo bang magsabi ng malamig na biro para makapag-adjust? Pinagpapawisan si Mangno at hindi napigil ang panasan ang kanyang noo. Sa katunayan, alam niya na kapag sinabi niya ang genre, maaari siyang magdulot ng gayong pagkabalisa. Kaya naman, nang magtanong ang espesyal na sugo, tumanggi siyang sumagot. Naintindihan niya na kung hindi siya sumagot ay patay na siya, ngunit hindi magandang sumagot siya. Anyway, sinagot ko naman. Kinailangan kong kumapit sa anit ko. Nagpatuloy si Mangno sa pagyuko hanggang sa mamatay. Mang Niu, tumayo ka na. Nang makita ang mga salita ng espesyal na sugo, hindi na nakaluhod si Pei Shiyuan. Dali-dali siyang bumangon, tinuro si Mang Niu, at galit na sinabi, ano ba? Ibigay mo sa akin ang buong account. Kung may kalahating pekeng salita, hahayaan kong mahulog ang ulo mo sa lupa. Nang marinig niya ang utos, mabilis na huminto si Mang Niu at yumuko, kaya ipinaliwanag niya ang lahat tungkol sa pakikipagkita kay Aaron at iba pa. Bitter din siya sa kanyang puso, nag-aalinlangan ako, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ng mga iyon ang sarili nila. Para makahuli ng tao, nakipag-away ako sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Pero hindi ko alam na kalahating lang pala ang nalaglag ng hawakan. Hindi man lang kami gumamit ng puwersa ng mga kapatid ko, at ang 2 lalaki at 1 babae ay kinuha namin. Kung gagawin mo, believe it, may mga bakas pa ng dugo ng lalaki sa lupa. Mayroon din akong mga sugat na iniwan ng atake niya sa dugo. Oo, pang-11 master, espesyal na sugo, kahit na ang kanilang paglilinang ay tila hindi napakahusay,
ang dugo ng lalaki ay napaka-insidious. Pagkatapos, simula sa Mangno, ang lahat ng nasugatan na bahagi sa kanyang mga kamay o katawan na kinain ng makamandag na dugo ni Aaron ay isa-isang nabunyag. Si Pei Shiyuan ay hindi nang ahas na magtanong ng malaki, kaya dali-dali niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan upang suriin. Hindi nagtagal, nakita ng isang grupo ng mga lalaki ang dugo sa lupa na hindi pa natutuyo, ibinaba ang sample at ipinadala sa kanya. Si Pei Shiyuan ay natural na hindi nang ahas na hindi tumingin dito. Kumaway siya at hiniling sa kanyang mga tauhan na ipadala ito sa espesyal na ospital sa harap ng sugo, bagamat natuyo na ang dugo, ang sediment sa paligid ng dugo ay madilim pa rin at nabubulok, at ito ay ilang sentimetro ang lalim sa ibaba. Kahit na ang espesyal na sugo ay hindi maiwasang sumimangot at kumuha ng kaunting air conditioning. Ito lang talaga ang sariwang dugo niya. Mabilis na itinaas ni Mangno ang kanyang kamay, iniyuko ang kanyang kamay at sinabing, "Eksakto." Sinulyapan niya ang peklat sa kamay ni Mangno, bagamat kasinlaki lamang ng kanyang kuko ay halatang naluso na ang kanyang balat, ilang saglit pa ay lalong nanliit ang kanyang mga mata, espesyal na sugo. Ito, mahinang tanong ni Pei Shiyuan, dahil ang espesyal na sugo ay bihira at napakaseryoso sa oras na ito, kawili-wili, bahagyang binawi niya ang kanyang mga mata, ngunit mahirap para sa espesyal na sugo na ngumiti, ang pagkalason sa dugo ay bihira sa mundo, at kahit na sapat na malakas upang matuno ang lahat ng bagay, posibleng mapatay ng taong may ganyang dugo ang hari ng Yuming. Natigilan si Pei Shiyuan. Sumimangot din si Peilan, hindi ba halimaw ang nakilala natin? Storytelling channel sa YouTube. Halimaw. Siguro. Kahit na ang walang ingat na baka ay hindi kayang talunin, ngunit ang dugo sa katawan ay napakalason. Mukhang tama na sabihin na siya ay basura, at tila makatwirang sabihin na hindi siya basura. Nasugatan kaya siya sa oras na iyon. Ang hari ng Yuming, pagkatapos ng lahat, ay isang matandang uod sa loob ng libu-libong taon. Sa harap nito, kahit napatayin siya, hindi bababa sa ang umaatake ay kailangang tanggalin ang kanyang balat, kung hindi siya mamatay. Tumingin si Pei Shiyuan kay Mangno. Si Peilan at ang espesyal na sugo ay sumang-ayon at tiningnan ito ng isa-isa. Sinubukan ni Mangno na pag-isipan ito. Maya-maya'y umiling, bagamat mababa ang kultibasyon ng lalaki, hindi maliit ang kanyang lakas, ibig sabihin, nakaranas siya ng ilang pagkatalo laban sa isang Hercules na tulad ko. Kung siya ay papalitan ng iba, siya pa rin ang may kapangyarihan. Kung tungkol sa kanyang pinsala, hindi ito makita, siya pa nga ang nagkusa na awayin muna ako, si Ret. Hindi napigilan ni Pei Shiyuan ang paghinga ng malamig, hindi ba ito talagang halimaw? Siguro nga, ngumiti ang espesyal na sugo at malamig na ngumuso. Hindi niya masyadong naintindihan. Gayunpaman, mas interesado siya, hulihin ito at tingnan kung ito ay isang kakaibang tao, mabuhay, ngumiti ng mahina ang espesyal na sugo at nagutos. Tumanggaw si Pei Shiyuan, "Anong ginagawa mo? Habulin mo ako." Kasabay nito, utusan ang 27 departamento sa labas na mabilis na kunin ang lugar na ito bilang sentro. Kahit nabuksan mo ang lupa para sa akin, mahuhuli mong buhay ang bata, oo. Isang malaking grupo ng mga tao ang nag-order at mabilis na hinabol pababa ng bundok. Sa oras na ito, hindi alam ni Aaron na napakaraming chismis ang iniwan niya pagkatapos niyang umalis. Nang siya ay bumaba mula sa bundok, 3 tao at isang hayop, hindi, 3 tao, isang hayop at isang itlog, siya ay nagpatuloy sa pagpunta sa kalaliman sa hilaga. Sa hilaga ng bundok, mayroong walang katapusang tuyong bundok at baog na mga bato, walang seda berde, walang pula, ngunit walang katapusang abo itim na fog. Sa ilang kakaibang ingay, tumakas ang mga ligaw na hayop at lumilipad ang masasamang ibon kung saan-saan. Simula sa orihinal na bundok, ang malalaking itim na ulap ay mabilis na gumagalaw sa fog at kumalat sa paligid. Ang 27 tropa ni Pei Shiyuan, 10,000 tao, ay opisyal na naglunsad ng paghabol sa carpet. Maraming malalakas na tigre ang patungo sa hilaga, dahil alam nila na ito ay mas malawak at mas angkop na takasan sa makatuwid, ang bilang ng mga tao sa direksyong ito ay ang pinakamalaki at ang bilis ay ang pinakamabilis. Sana lang maabutan ko ang Aaron at iba pa sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa ibaba lamang ng mga ito. Sa oras na ito, ang isang gadget ay dumadaloy sa lupa tulad ng isang barko sa lupa. Sa likod nito,
May isang simpleng kahoy na parisukat. Sa plaza, 2 tao, isang hayop at isang itlog, ang nakaupo sa loob nito. Nainas ang babae at nagkusang asarin ang hayop, habang ang lalaki naman ay may hawak na libro. Basahing mabuti ang libro. Sino pa kaya ang party na ito maliban sa Pang-Olans at Aaron? Tinatrato kita bilang isang kapatid, tinatrato mo ako bilang isang kabayo at asno, shit. Hihigop sa lupa, at ang lupa ay nasa harap niya, at ang tubig ay nasa harap niya. Kapag nakasalubong niya ito, binuksan niya at pagkatapos ay pumunta sa ibabaw ng kahoy na kahon. Hindi niya alam, ay hinihigop sa pagbabasa ng puso ng Phoenix ang pag-unawa sa apoy ay ganap na nagre-refresh ng katulusan ng Han 3,000, magreklamo tungkol sa 3,000 paraan ng paghuhukay sa madaling sabi. Zia Wei sa tabi niya ay hindi alam kung gaano karaming mga reinkarnasyon ang mayroon sa pagitan ng pagtulog at paggising ng masasamang mata ko ay bahagyang. Bumangon, iniluwa ang itlog sa kanyang bibig, at pagkatapos ay dahan-daang binalot ng kanyang mga paa ang itlog at ikipit ito sa Aaron. Ibinaba ni Aaron ang kanyang Heart Sutra at tiningnan ito ng kakaiba. Pagod ka na ba? Gusto mo bang itago ko ang mga itlog mo? Tumango siya ng mariin, pagkatapos ay pumikit at matutulog na sana. Tumango si Aaron, ginalaw ang kamay, nilagay ito sa storage ring at nagpapahinga saglit. Pagkatapos ng lahat ng ito, itatabi na sana ni Aaron ang itlog, ngunit nakita niyang parang bola ang itlog at dumiretso sa mga bisig ni Aaron at tiningnan ni Zia Wei ang eksenang ito magically, na halos iba sa Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!